Bangga! Yes. Sorry na. Wait lang. Hindi pa rin ako. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Tayo na. Ang ginagawa mo, nag-alcohol ka ba? Kasi amoy ulam. Diyos Lord. Ano ba inulam mo kanina? Hindi, galing kami sa baba. Ano ba yan? Uhulog-hulog pa yung mga bagay dito. Kaya Chico, may shark. Buti pa yung shark, merong Merong dudu. Nakakainit na talaga. Amoy ulam talaga ako ngayon. Hindi ko talaga kaibigan yung mga Okay lang. bagay-bagay. O sa bagay, may mga taong they cannot stand the smell of kitchen. Hindi naman, okay lang. Kaya lang kasi kapag halimbawa may mga ganyan, di ba? Pumunta ka restaurant, kakain ka. Tapos yung amoy mananatili sa katawan mo, sa damit mo, sa buhok mo. Ayoko talaga nung ganun. Pag pizza house, mostly. Ayun, wala. Irritable ako hanggang sa mawala siya. Papasok ka sa pizza house na amoy tao, lalabas ka kami pagkain. Oo, no? Sa lahat ba ganun? Hindi may mga restaurant naman na hindi. Hindi naman lahat, Depende siguro sa ventilation sa kusina. Actually yun. Ventilation. Kasi yung minsan, yung iba, yung lutuan, kadalasan naman nakahiwalay naman. Dapat naman, di ba? Nakahiwalay. Yung kumaga, yung talagang close talaga, hindi, yung iba makikita mo eh. Di ba makikita mo? Pero ano ba yung mga kainan talaga na sadya ka mag-aamoy ulam? Shabu-shabu. Mga shawarmahan. Di ba? Tsaka shabu-shabu. Di ba kasi lulutuin mo sa harap mo? Sa harapan mo, ganyan. Oo nga. Gusto mo, tumalikod ka. Kahit na, sa mga sisigan, ganyan din. Sisigan, Yung paglapag pala sa harap mo, maliban sa napasukan na dahil tanga-tanga ka. Hinamakan mo. Oo naman. Hoy, naalala ko yan, nung unang beses na humawak ako ng sizzling plate, high school days pa to. High school days ko. Sa may Alabang, naalala ko yan sa may food court. Yung hindi ko pa alam, yung buong giliw ko pang kinuha yung sizzling. Di ba yung sizzling plate, nakapatong yan sa may makapal-kapal na kahoy. At yun yung hahawakan mo ngayon, di ba? Kasi tinry kong hawakan yung nakapaso talaga eh. Tapos habang binibitbit mo siya, yung alam mo, nagsisizzle pa siya, yung gumaganon. Gano'n naman talaga siya, serve, di ba? Gumaganon pa siya, tapos tumatalisik-talisik pa sa kamay mo. So, ang layo-layo pa nung pupuntahan kong table, di ba? So, napapaso na ako sa, ewan ko ba? Pero yun. At saka noong una kong kinain yun, yung sizzling something, hindi ako nag-enjoy kasi. Bakit? Napaso lang din ako eh. Kasi doon ka nakafocus. Kasi hindi, bukod dun sa napaso ka sa kamay, napaso ka din sa bibig. Kasi sobrang init kaya nun. Gusto mo palamigin kasi muna ng kaunti, bro. Gusto ko ang mainit eh, kaya nga ako umorder ng sizzling eh. Hindi, kasi di ba, actually, yung sizzling talaga, yung mismong plate, nakasalang yan eh. Kaya nga pinapaapuyan pala talaga. So yung final stage na pagluluto, dun maluluto sa Oo. So pag yung sisig, pagpatong dun sa sizzling kailangan plate, haluin hindi mo. pa siya luto talaga, yung mismong plato na luluto sa kanya. Sabi ko, hindi ko gusto yung kanin na tutong dun sa sizzling plate kasi diba, pag hinalo mo, ang tigas na nung ilalim kasi tama, kasi dumikit na. Naluluto na siya, diba? Unless ang kinaya mo sizzling ay dilatan ni Coco Martin, ganyan. Bakit? Diba? May sizzling siyang yun ba yun? Wow, ulam. Oo. Yun ba yun, diba? Nakikita ko yan eh, sa may Estex meron yan eh. Tapos sa kadugtong nga sabihin mo pagkatapos mong kainin niyo ang ulam. Tandaan mo, there was never enough. Ano ang pelikula yon? Angeline Quinto yan. Pero kaya tayo dati yan eh. There was never an us daw. Ay, Bangga, good evening. Happy Friday, Geji. Happy Friday. Happy Friday, Papa Jackson. Kamusta ang inyong maghapon ng... Ang ating maghapon ay magkakasama naman din tayo. Very, I would say, fruitful naman. Fruitful naman. Ayan, Batiin natin ang mga taga Benchokoy Taxi. Ano ba? Benchokoy? Benchokoy, ayan. Kanina pa ako nagkakamali. Sa may Santa Quiteria. Sa may Baysa. Baysa Caloocan. Baysa Caloocan. Ilaw sa inyo sa mga kuya dyan. Kanina nga napansin ko talaga yung, bago ka pa dumating, yung pa-sound system ni kuya doon sa taxi. Nagsabay pa sila. Yung isa malakas na nga.
bumabayo-bayo pa talaga. Yung isa hindi rin nagpatalo. Nilakasan din niya ngayon. So, ang lakas-lakas nung maalingaw ngayon Energy FM kanina doon talaga. Iba Kaya din. maraming thank you ha. At Kaya nga, loud and clear doon. yung mga drivers dyan sa Bencho Koy Taxi. Kamusta kayo dyan? Dahil nagsama-sama tayo kanina, tandaan nyo ha. Babatiin namin hello po sa inyo lahat ha. Involved na kayo dito. Oo ha. Interactive naman kasi to. Actually. Interactive dito. Actually, no. Hello sa inyo ha. Magandang gabi sa lahat ng mga naubusan ng pabango kagaya ko. Kaya siguro medyo irritable din ako dahil naubusan ako ng pabango. Kaya pala ba yung amoy mo ngayon? Hindi, yung amoy ko ngayon siguro alcohol to. Tapos may nakita akong pabango doon sa may DJ's Lounge. Kaya Malamang, pala amoy kay- amoy Lindsay ka. hindi ko ginagamit eh. Sumakit nga ulo ko, promise. Sorry naman. Sorry sa may-ari ng pabango. Ayoko yan. Ayoko nung... Mabango to. ayoko nga eh. Bakit ba? Wow, nagpabango talaga siya dito live. Try mo nga. Ayoko! Sige na, 60 ka per spray eh. Ayoko, bakit ba ako i-spray niyan? Hindi ako gumagamit ng panlalaking pabango. Bango no? Sakit sa ulo. Amoy masarap lang tuloy ako. Parang mas mild pa yan kaysa dun sa pabango nung ginamit ko doon. Pero pambabae yun ha. Pero, Sorry, hindi ginagamit ni Lindsay at saka Chino yung pamabango. yun doon. Oo, alam mo saan lang ginagamit yun? Pag mag-CR sila. Yun ang bit-bit nila. Oo nga, actually, pang ano dun sa... pang talo dun sa amoy nung... na nila. Kaya lang... ayoko din masyado naman yung masyadong matapang. Masyadong... virgin na hindi ko gusto yung amoy. Ay, nako. Good evening, mga Okay. Happy Friday po sa inyo lahat. Batiin natin lahat po ng mga nilalang na nananghal yun ang puwet kakaupo sa kalagitnaan ng trapiko. Anak ng toko at Kanina, baboy. sobra talaga. Grabe ang traffic. O, di ba naghiwalay na tayo bandang norte? Oo. Eh di kami na yung pumunta dito, bumalik. Just Kellard. Define gapang. Gapang talaga. Hanggang sa makarating kami ng Ortigas, gapang pa rin. Sabi ko nga sa'yo, di ba, kung alam lang ng langgam mo sa pupunta, mauurin langgam mo, Actually, di ba? alam mo, kung mas mabilis pa nga yung literal na gapang eh. Alam mo, feeling ko mas nakarating na kagad ako kung lumabas ako ng sakit at gumapang talaga ako. Mas nauna na ako ng hindi hamak. Grabe talaga. Ay, imagine itsura mo gumagapang. Ay, yung mga tao, ano yun? Wala, gusto niya makarating una. May nadadaanan sila. Ano yun? Ano yung may parang humps? Ako pala yung nadadaanan nila. Grabe. Tapos yung mga bus, kung makasiksik, akala mo ang liit-liit nung daladalan nila. Kaya nga, wala, panawagan lang po sa mga bus drivers. Aminin na natin, di ba, real talk na lang. Ang dami sa inyo, mga bully sa kalsada. Oh, it's cool. Yung, alam mo yung naka-slanting na siya doon. Alam mo yung traffic na slanting ka pa dyan. Magmula sa pinakakaliwa, gusto mo sa pinakakanan. Anong klase to? Ay, may kakwento ko sa Kuya Chico. Ito, lately, it has become a bad habit of Filipinos. Ano yan? Yung we are so used to using our camera phones, di ba, as a weapon / tool to humiliate someone. Lately, ang dami ng mga coups sa ganitong paraan. Lahat na lang ng bagay videoan, tapos ititretan ka na, it will be uploaded online para mabash ka ng tao. Well, at alam mo ba na yung iba dyan, yung iba, unahan na lang. Kung sino yung may kasalanan, siya yung pa yung unang mag-video. ito yung it happened. I was a victim of that last week. Hindi ko alam ano. I was driving sa Makati. Kasama ko ako, si best friend, si nanay ko na ni best friend. Sa Makati. Brad, di ba may date? sa kalagitnaan ng green light, brad, intersection, may nagbaba ng pasahero. Sa kalagitnaan, sa may jeep sa unahan, nagbababa nga sa kanya ng pasahero. Ayaw umalis, Brad. Green light, ha? Ayaw tumabi, Brad. Tapos sa likod niya, may isa pang jeep na nakabuntot na siguro nag-aabang din ng pasahero at nandun ako sa likuran. I was driving. Brad, binusinahan ko. Natural reaction kasi nasa gitna ng daan eh. They were interrupting the traffic flow. Binusinahan ko. Siguro bilang ng beep, siguro mga 1, 2, 3, siguro mga 5 sets of 3-second horns. Di ba? At eto brada, meron nakasakay doon na matanda. Si daddy tanga din minsan eh. Baka nakikinig tong to. Alam mo ginawa niya, nilabas yung camera niya. At binidyoan yung sasakyan ko na nagbubusina. Okay. Pinakita niya talaga sa akin, binibidyoan niya ako.
So, di ba? Kasi yun yung mga ang maiinit ng ulo, yung mga pasahero. Di ba? Ito mga panggaano. Real talk tayo. Alright? Oh. Pag nakasay ka sa pampublikong sasakyan at nabusinahan yung pampublikong sasakyan mo, Hindi naman ito yung binubusinahan. di ba? Ng isang pribadong sasakyan. Ang common na sabihin ng mga nakasakay sa jeep, especially Mayabang. jeep. Mayabang naman ito. Palibasa mayaman. Mayabang, lumipad ka! Real talk lang. It has nothing to do with owning a car. It has nothing to do with your perception of discipline. Sa lahat mo na nagsabing, yabang naman nito, palibasa may sakyan, pero alam nyo mali, sinasakyan yung jeep, read my lips, tanga kayo lahat. Bobo. Kaya hindi tayo umuunlad, may mga kagaya mong gago na bobo pa. Totoo lang, real. Alam mo, napipikot ako sa Pag ganyan. nagkaroon din naman ng sasakyan, malamang sa alamang ganon din gagawin Hindi, niya. walang kinalaman baka yung- niya mas malupit pa. Walang kinalaman yung pagkakaroon ng Hindi sasakyan. kasi, Disiplina. normal kasi yun dahil nga, normal Daanan yun yan eh. Kahit naman sino, magbubusina naman siguro talaga, di ba? Daanan yan. Di ba? Meron pang sisigaw, lumipad ka. Lumipad ka. Tanga ko, Tapos, pwede ko lumipad ako, oo. boplox ka ba? Tapos, hindi ko na alam kung doon ganyan yung eksena. May mga ganyang klase na intersection na sa bandang unahan or malapit-lapit, may mga enforcer. Ano kung ginagawa niyo? Tatlo pa kayo, 4 pa kayo minsan dyan. Yung jeep, hindi nyo... Skulord. Yun na Hindi naman lahat ng enforcers, Sana si Lord na lang ha? kinausap ko talaga. Hindi naman lahat ng Hindi naman enforcers. lahat, pero may mga lugar talagang ganyan. Aminin na natin. Oh, may mga pagkakataon lang yung mga lugar na yung enforcers, tinanggap na niya sa sarili niya na yung traffic plus binabantayan niya. Bakit mo tinatanggap? Hindi mo dapat tinatanggap yan. Kumalma ka. Ay, sorry. Di ba? Hindi ka, di ba? Example, Kung Buendia. sila yung taong unang tumatanggap niyan, ibig sabihin, para nilang sinabi nila sa mga taong bayan, tanggapin nyo na traffic talaga sa Pilipinas at wala na tayo magagawa dyan. Example, Buendia. O yan, Buendia, intersection kay LRT Buendia. Buendia yan. Buendia, sige, Buendia. Kasi yung Buendia, may Makati part, yung may mga Makati, building. pag Buendia. nasa Pasay ka na, Pag sa Buendia Pasay, na. Buendia na yan. Yung Bago intersection na yan. Look, meron diyang ospital. Oo, Kung no? mamamatay ka na at doon kayo tatakbo sa ospital na yan, mamamatay ka talaga. Andiyan ang mga ospital. Hindi ka makakarating. Daanan niyo ng mga ospital Oh, talaga. Brad. Diba hindi ka makakarating? I'm not saying that they're doing their jobs. We're just saying that it's not enough. May lapses eh. Meron, yun May kasi yun, lapses ang nakakagigil, yung meron, alam mong merong pang kayang gawin. Yeah, I know. Merong pang dapat gawin. At sa atin, For some reason, hindi nagagawa. So, bakit kaya? at sa ating bansa, di ba, we are always keen of trying to defend underdogs kahit mali. Di ba? Palibasa, Just because nakasakay ka dun sa jeep na yon, feeling mo ikaw na yung Inaapi. Ikaw na yung inaapi. Ikaw Kahit na na alam mo yung driver ng jeep na yan ay mali naman yung ginagawa. At dahil nga, di ba, going back, dahil sa technology ngayon, yan ang yung first thing na papasok sa isip ng mga tao na ay, videohan natin. Di ba? Oh. Taka bakit kaya sakay sa gitna ng daan? Ba't di nyo kaya videohan sarili nyo, no? Di ba? Nakasakay po kami sa jeep na may tangang driver. Sana ganun yung Nabusinahan pag-video. po, nabusinahan. Hindi yung Ba't kaya sakay sa gitna ng Binubusinahan daan? po Hindi kami. nyo iyang tumabi. Well, alam mo, it's easier said than done. Pag andun ka at may nakita kang bakanting jeep and you are in a hurry to go home, di ba? At nakita mong tumigil yung jeep, sasakay ka talaga, di ba? Sasampa kahit alam mo di ba? Wala ka nang pakialam kung magkukos kayo ng kasi pag hindi ka humabol, wala na, mapupuno yan ang hindi ka nakasakay. Okay, two things. First of all, kung yan talaga ang paraan para makauwi, good luck, mag-ingat ka. It will not be taken against you, pero sana baguhin mo. Pangalawa, huwag ka magalit kung nabusinahan ka. That's the consequence of your action, of your stupid action. Pero di ba? Kaya lang kasi kung tao lang din, ano bang pwedeng gawin, diba? Hindi na yun masisisi sa kanya talaga eh. Nandun na yan sa yung transport system na sa bansa natin eh. Yun yung malupit dyan eh. Kaya kapag ka nakakahanap ng mas magandang alternative, tsaka magwawala sila ngayon. Mag-i-strike sila. Tapos ang dami na namang naabala. Lord. Sa mga naabala ng mga nakaraang strike, hello po sa inyo ha. Meron talaga at sobrang dami nila. Good morning, good evening po. Good morning kasi kagagising ko lang. At sa mga aga-aga nandito ngayon sa booth, hello sa inyo. Oo, mga mukhang seryoso yung mga tao ngayon, mga utaw ngayon dito. Ano agenda tonight? Ang agenda tonight ay
Wala. Matapos ng parang wala lang. Matapos ng parang dumaan lang. Ganyan. Yan ang agenda natin tonight. Hoy, good evening po sa lahat ng mga magigiting na bisita namin ngayong gabi. Maligayang pakikinig po sa inyo at salamat sa pagdalaw. Good evening, good evening, good evening. O, i-follow niyo po ako sa sa Twitter and Instagram, Kuya Chico 1067. Abangan niyo po yung abangan niyo po yung yung mga Facebook live ni Kuya Chico. Finally mga pangga, nagulat ako kay Kuya Chico, nag-Facebook live na po siya. Hindi sa mga anong pagkakataon lang yung pag nasa labas minsan. Kasi ayaw niya po yung Facebook live. Hindi ko alam kung bakit. Yung personal account ko, hindi ko na-asikaso. Ito pa. Ito pa. Wala lang ako napopost. Tignan mo yung personal account ko na halos wala na akong pinopost doon. Hindi ko na kung bakit. Samantalang dati, nung bago pa ako mag-Dubai, samantalang dati, pagka may nakairitahan ako sa may, di ba may napansin ako sa paligid. Kasama ka rin pala sa mga sa mga irate warriors sa online. Dati ganyan, may mga, basta pag may nangyaring hindi kaibig-ibig, alam mo, nasa Facebook yan. Tapos, it came to a point, alam mo yun, nanawa na ako, ayoko na. Nakakapagod. Alam mo yun, nakakapagod yung, at saka parang I realized na wala namang pakialam yung mga tao sa pagiging irate mo dyan, di ba? Actually. Baka nga kapag puro araw-araw, puro nega yung mga pinagsasabi mo, hinahide ka na nila, o baka i-unfriend Ina-unfollow ka na. I-unfollow ka na lang din. Kasi di ba, para araw-araw na lang wala ka ng ibang napansin, no? Okay lang may dynamics na konti. Oo. Halimbawa, yung iba nag-post ka ng pangit, di ba? Nag-post ka ng maganda, pero yung taong puro negatibo ay sos. Oo, tama. Daming ganyan. Usually, ako doon sa personal account ko na, wag nyo nang i-search dahil hindi ko kayo i-add, huwag kayong dyan. Pasungkit na. Talagang hindi ko talaga sila. Mga sinishare ko dyan yung mga funny videos, usually, di ba, yung mga katuwa-tuwa sa paligid, ganyan. Paminsan lang ako nagpo-post ng mga, yung mga rants ko sa buhay. Pero ngayon nga, hindi na lang din eh. Ayoko na lang din, nakakapagod eh. Pero may ganyan. Ikaw may kilala ka din, ako kilala ko din. Pareho tayo nakakakita. May ganyan. Sa araw-araw na lang ko. Walang ibang ginawa kundi mang-away online. Di ba? Papaking tape ka na lang. Meron kasing sorry Nega. meron kasing tao na pag nag-post ng medyo critic online, it's at some point objective to for example, Thinking Pinoy. Di ba kung nakamukha ko daw. Actually, ako I follow his vlog and blog. Vlog pala. Vlog tsaka blog. Meron. Okay. Ay pina-follow ko siya. Alam mo na yung kanyang araw-araw pinapost ay critic to someone, to people. Di ba? But it's entertaining at the same time. May objective eh. At some point objectively written. It does not matter kung pro or anti ako ha. I'm just saying, meron siyang, kumaga, hindi siya yung gumising na buwis at nag-post. Diba? Pinagandaan niya, how will it dawn to you kung yung sasabihin niya. Pero yung mga taong kilala natin na naknantok layo. Yung parang diba? Mapapaganong kayo. Away niyo magjowa, kailangan mabasa namin. Pakialam namin dyan. Diba? Oo. Anong idadagdag sa buhay namin yan? Kikita ba kami ng kaunti? Kahit 150 per hour? Wala naman. Diba? Which made me realize na if there's one thing din na naibigay sa atin nitong internet and then yung emergence of social media. Yes, So yun yung pagkakataon na somehow sumikat panandalian. Ganyan, di ba? With your rants, with your posts and everything. Na hanggang dun lang naman din yan. Na-realize ko, ang daming gustong sumikat sa ganong klaseng paraan. Yung talagang, post ako kasi baka sumikat. Okay lang kung entertaining, walang problema. We need entertainment sa mundong ito. Kasi magulo ng mundo. Ending ko, anong pinagagagawa? Di ba? Ano pinagagawa? Mapapaganong ko eh. Ano yung mga off? Pag-usapan natin. Ako, mauna na ako. Kailan ba yung kailan na ko yun, yung si ating kumakanta na Akin Ka Na Lang, na nakabra. Napanood niyo yan? Akin ka na lang, akin. Nakabra. Para kanino ba yung kanta niya? Para sa tindero ng bra? Hindi ako magaling na singer ha. Alright? I have gigs pero hindi ako singer. Alright? Pero
Hindi magaling. Siguro naman, hindi ka naman kailangan nakatapos ng 4 na taong kurso para malaman na. Okay. So, andun na tayo. Okay ba o hindi yung hindi kanta? yung kanta yung inaano niya, Brad, yung bra. Oo, at malamang hindi yung bra. Bakit yung pinicturean, tsaka bakit ka naka-bra? Tapos, eto malupit, that's okay. Diba, even if it's out of context, that's okay. Acceptable na, okay, fine. Pero pag nabastos ka, magagalit ka, lapit ka, hasampalin kita. Bibigyan kita ng malutong. Meron pang may mga may disclaimer o kaya may mga paunang post na. Yan. Ano yun? No to keme-keme. No negative comments, please. Boplox. Ang sarap sumangain ng cellphone. Diba? Sko. Ano yan? Free for all yan. Kapag nag-post ka online, yung No public. negative comments, That's please. free for all. People can react the way they want to Talaga, react. no negative comments, please. Di sana, pwede ba yun? Yung post mo ay visible lang sa mga friends mo or sa kung sino mo lang gusto. Hindi ba Karamihan pwede? kasi fan page eh. See? Di ba? Fan page. Gumagawa ng page, ng fan page. Pwede ka namang personal account at doon ka mag-post. Tama, di ba? Diba? At kung ayaw mo na, nababash ka, ayaw mo na may mga negative comments, huwag ka gumawa ng fan page. Diba? Doon ka sa personal account para yung mga friends mo lang talaga nakakita doon, hindi ka rin ibabash. Diba? Yan ang problema eh. Gusto nyong sumikat pero ayaw nyong nakakatanggap ng mga negative comments. Di ba? Kasama yan eh. Siguro buhay. maybe we can just safely agree sa part na tayo mga Pinoy, we are naturally critical of things. Critical. Di ba? Minsan Do you agree, Kajik? minsan yung pagiging critical ay Pangit na. ano na yung term naman, complicated na, 'di ba? Nagiging gano'n na. Yung pagiging critical, it complications na yung mga ay nako. Ang hirap no, ang hirap i-please din ng mga Pinoy. Oo, di ba? Oo. Si Sander Ford nung hindi pa pumogi ng ganyan, ayaw niya sa itsura. Nung ginawa niya yung paraan para hindi niya siya lain, ayaw niya para na itsura, lalain. Pero alam mo, at some point nakakalungkot yung I just realized nakakalungkot yung ganung idea, 'di ba? Na Si Sander Ford ay kaya nagpaganyan to be accepted by the di ba? society. Pangit, di ba? Oo. At yun, 'di ba? Yun ang totoo yun, 'di ba? Hindi lang naman doon sa gusto niya mag-artista, 'di ba? Kasi pwede naman siya mag-artista or pwede naman niya gawin sumayaw, 'di ba? Yung nang hindi na siya nagpa-alter ng mga bagay. Well, you can be a personality. Oo. Alam, iba kasi yung nagpa-alter ka na itsura mo, di ba? To enhance how you look. Oo. Doon sa idea, alam mo, ang naging clincher talaga dyan, yung nagpa-alter ka na itsura mo to be a different person, kasabay ng palit ng pangalan. Yun. Ayun, may Diba? pagpapalit ng pangalan. Oo. Pero ako, Baka trend? Kasi trend yan ngayon eh. Oo. Pero ako talaga, Pagpapalit ng pangalan. Ako, kung ikaw ako manager ni Sander, go ahead. If you can, why not? Do it. Diba? Wala ka namang inapak ng ibang tao eh. Correct. Diba? Pero ito yung hugot ko dyan. Daming ng tawag ito ng lalait, ng babash. Teka, Hindi naman mawalan yan eh. si Sander Ford lang ba nagparto sa industriya? Baka gusto isa-isahin natin yung magparto ka dyan. Yun totoo. Yung hindi. Hindi ka nag-iisa, Sander. Dami nyo dyan. Actually, napakarami. Diba? Binash nyo ba yung mga nagpalaki ng daddy dyan? Diba? Oo, nagpatangos ng ilong. Iba kasi share nyo pa yung picture ng mga masexy na yan. ng pisngi. Diba? Oo, May napanood akong video eh. Sander, hindi ka nag-iisa. Tapos, di ba? I mean, marami na naman. Kumbaga, hindi na lang naman ngayon. Ilang sa taon. trend. Wala nang masama dyan. Oh, well, siguro uso nga sa mundo ng Siguro, showbiz yan. nalulungkot ka lang at ako nalulungkot din ako dun sa idea na kailangan niya gawin to please other people. Oo. Sana ang dahilan talaga niya is to feel better about himself. Diba? So, kung titignan mo, sabi, diba, tumaas daw yung self-confidence niya. Oo naman, I'm sure. Doon, tumaas. Kasi, Actually, diba, hindi pa siya Sander Ford, mataas ang self-confidence niya. Actually, yun talaga yung nagpasikat sa kanya. Pero, yung ugali niya. Pero ngayon, di ba, mas lalo. Di ba? Iba na ako ngayon. Di ba? Iba na ako ngayon. And, bla. Pero, di ba, okay, sige. Kung ikinasaya mo yan, kung ikinataas ng moral mo yan, di go. Again, sabi mo nga, wala naman tinapakang tao. Di ba? Do whatever it is that will make you happy. At hayaan mo, yung mga ibang tao, may sasabihin at sasabihin yan. May gawin ka sa hindi. May sasabihin talaga sila. Basta good luck kay Sander Ford. I am not particularly a fan of the guy, but inaantay ko kung anong gagawin niya sunod. Yun na kasi, di ba? Yun na yung reaction natin. Okay, nagpabago na mukha and so what's next? Di ba? Kaya yung mga tao ano nang sunod?
Pero amin natin ka, Chico. Kasi, ano? Kahit anong sabihin natin, kahit anong sabihin mo kay Sander Ford, whatever you want to tell the guy, throw at the guy, aminin natin, ito real talk to ha, lahat ng mga may kaya na hindi ganang pogi nagkaroon ng pag-asa. Oo. Sabi nila ganito daw. Sabi nila, kapag mayaman ka at hindi maayos yung itsura mo, may mali daw sa'yo. Di ba? Kasi may kaya ka eh. May kaya ka daw. Tapos, skulot. Hindi ko kinakayanan. Diba? Logic ng mga bagay-bagay. Pero hello sa inyo ha. Sa mga nagpaplano na pumunta ng Thailand. Tapos pagbalik dito, may boobs na. Hello sa inyo. Kasi sa Thailand mura. Di ba? Ganyan talaga. Sa kinikwento nga sa akin nung ni Kuya Fer nung kaibigan ko. Yung mga nasa yung mga gilid-gilid, yung mga karinderya, yung mga nagse-serve doon ay mga naka-protrude daw ang mga ilong. So ibig sabihin, doon sa level na yun, 'di ba, kaya nilang magpagawa. So tagang mura daw. Ay nako. Protrude talaga. No? Oo, pero ako alam mo naman, yung kung may pointed nose tayo, yung akin disappointed. Pero kiber. Diba, matagal na tong gustong galawin ng mga kilala natin mga doktor, pero no. Magkakasapakan tayo dito, Dok. Itatakwil ako ng nanay ko kapag nakita niyang matangos ang ilong ko, kaya wag niyo kung aanuhin dito. Wala, hindi na sila nagtagumpay. Ayoko. Ay. Hindi ko naman kailangan maging matangos ang ilong, kahit naman pango ako, magaling pa rin naman ako. Excuse me. Tsaka ang humble ko pa rin, diba? Yun yung pinakamahalagang part doon. Hindi ko kailangan magpatangos ang ilong. Yeah, to be accepted. Yan eh, di ba? And ganyan yan. Parang gusto lang natin manindigan na hindi mo to be yun yan eh. Kung ang usapan ay to be accepted by the society, you don't really need to change yourself. You have to be yourself. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo. But if you can. If you can, walang problema, di ba? Pero I think sana hindi abot sa puntong it's just ganun. not necessary. Really. Yeah. If you can, if you want, yun if you want. Pero kasi baka naman yung iba napipilitan lang. May mga ganyan eh. Yung nila mo na lang ng sistema, napilitan na lang din pero labag naman sa loob nila. Huwag nyo nang gawin. Tama. Basta't labag sa loob ninyo, huwag mong gawin. Tama. Ayan. Okay? Alright mga bangga. Sige, ganito gawin natin. Ang daldal na naman Tayo ay... natin dito. Ang gagawin natin. Oh yeah, i-follow nyo ako, Kuya Chico 1067, KUYACHICO 1067. Naamoy ko pa rin. Naamoy nyo ba yung pabangong in-spray ko? Kayo ba naamoy nyo ba? Hindi. Hindi ko naman spray direkta sa akin. In-spray ko siya sa hangin, tapos nagpatalon-talon ako para... Wow! Nagmalakintan clouds ka. Kasi iyo kay spray eh. Tingnan mo nga, sumakit nga ulo ko eh. Alam mo naman na arte ko, may migraine nga kasi ako. Sorry na. Ay mga pangkatawag 721-2429 721-2429. Sa inyo mga talapitan, you've got me on your radio. Ako po ang inyong lingkod. Yung Friday ng gabi. Ako po si Papa Jackson. Ako po si Kuya Chico. Sa programang hindi pinagandaan pero... Ewan ko ba, pinakikinggan. Kaya? We are in number 1, 6.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy.